ginagamit ko siya, like, bagay pala siya sa akin. Feeling ko bagay naman siya sa akin. Parang, ayan siya. Gaganyanin mo lang siya. And gusto ko yung mga maboke siya sa likod. Shimmer, sparkle, and everything. Gusto ko yung already 36. I'm actually turning 37 na in a few months. Gawin ko to ng review because gusto ko talaga yung snow cap. LA Flats from GU. I like yung may nagbabibrate na ganito. And sobrang rare ka makakita ng seller na nagbenta nito. At hey guys, si Cole here and welcome back to my channel. For today's video ay finally gagawa na ako or mag-share na ako sa inyo ng aking monthly favorites. So, 3 months or 4 months yata akong hindi nakagawa ng monthly favorites video. Last ko ata is August or September pa because nung nag-September, nag-beach ako, nag-Boracay, and then nagsunod-sunod na last month naman nagbagyo ako. Hindi ko na masingit na gumawa ng monthly favorites. Pero this time, ayan, medyo marami ako siguro mag-share na monthly favorites video. Mahaba tong video na to. So, kung ako sa inyo, grab a chip or gumawa ka ng gawaing bahay habang nakikinig or nanonood nitong aking video. And also, guys, what do you think about my new lens? So, I finally got a new lens siguro 2 months ago. Ayan. So, hindi ko pa sure, hindi ko pa ito nagagamit for my sit-down video. So, hopefully, okay yung audio niya and okay itong mag-reproduce ko na video. Pero ayan, medyo may bokeh-bokeh effect tayo. So, yun lang. And yan, let's start with my monthly favorites video. Start with my makeup favorites. I've been using this lipstick for months na. Since na-buy ko siya, I think 2-3 months ago. So, this is the MAC lipstick in the mini form. So, ayan siya. Ayan, mini size lang siya. Nag-sale siya. So, I bought it for around 500 plus pesos. And na to is parang deep red. Deep red shade siya. Hindi ko siya ginagamit alone. So, ginagamit ko siya as a topper. Ayan siya. Hindi ko alam, parang medyo hindi siya deep red dito sa camera ko. But, yan. Medyo deep red yan. Aibo products nga. Since nga, ayan, nag-color ulit naman ako ng hair. Sabi ko nga kasi, magpa-black na ako ng hair. But, parang gusto ko ng change. Parang feeling ko talaga mas bagay sa akin yung may color na hair. This is the Peripera Skinny Brow Pencil. And then the Skinny Brow mask shade na to. So, this is the Peony Pink. So, ayan. So, may pagka-ashy, light brown, na may pagka-slight pink siya. Ito, brown pencil yan. And then, nilagyan ko ng brown mascara. I mean, okay naman siya. Like, hindi siya super duper light. Ka-ashy or parang grayish pink yung kulay niya sa akin. Which is, mas gusto ko siya kasi nag-hoard ako ng dalawang eyebrow pencil na peony pink. Ay, peony pink ba to? Tama ba? Peony taupe pala yung kulay niya. This is the peony taupe. So, nag-sale kasi nung nakaraan. So, I bought 2 of this mascara. So, ito yung bago kong, hindi naman yan guys ha. So, ayan yung bago ko na hindi ko pa nagagamit. Favorite is my favorite eyebrow pomade. Parang eyebrow mascara. This is the Unleasha na eyebrow shaper. Eyebrow fixer shaper pomade siya. And ayan. And I've been using this for months na. No, actually, ginagamit ko siya nung black pa yung hair. Hindi siya masyadong nagagamit kasi nga, brown na yung hair ko and I've been using different parang eyebrow mascara. But this one, very, very maganda siya. Lalo na nung black yung hair ko. Kasi ito lang, maganda siya. Parang alam mo yung brush up, parang bushy eyebrows na, parang natural eyebrows lang. Ito siya. Medyo mahal siya. Parang I think 350 or umabot siya ng 400 pag hindi siya yung brush niya. So, ito, kailangan ilagay mo agad siya sa brows mo kasi madali siyang mag-dry up. And pag ginanto mo siya, ayan, may ganitong brush din. Parang may parang normal brush na ganyan. And then, ito yung may parang brush bristles talaga. So, ayan, dalawa siya. So, mayroon akong spare dahil takot na akong mawalan. So, alam mo talagang nagustuhan ko tong product na. Trial lipsticks from Thailand. So, this is actually a pasalubong for my sister. Actually, galing to ng Vietnam. Pero, kung mababasa mo, parang, kung makikita mo yung mga nakasulat, parang Thailand. So, ito yung ginagamit ko iba-iba. Actually, hindi ko ma-distinguish yung tint yata to. And then, we also have this blurring parang lip tint. Ayan. And then, itong glow ink na tint. And then, we also have here, ayan, water tint, juicy lip yan. Iba-iba yan.
In fairness naman dito, kahit parang trial pack lang siya, marami siya and matagal siyang maubos, I think. Kasi wala pa ako naubos na ganito. And almost everyday ko din siyang ginagamit kapag kunyari, ayan, gusto ko ganito lang. Masarap siya sa lips. So, ayan. And then maganda yung ano niya, maganda yung mga parang tint, naiiwan na tint na sa lips. Next favorites are Rhode blushes. So, hindi ito yung actual na Rhode pot siya. Ito. So, found this shop sa Shopee from Vietnam. And hindi ko sure kung legit siya, guys. But I think okay naman siya. I've been using this for months na. Hindi naman ako nag-allergy. Hindi naman ako nag-pimple. So, I think legit ako ng parang Decant na Dior palette nila. Maliit lang siya. Like, super less 300. And then, I bought the original Dior parang highlight palette. So, same naman siya. So, I think, legit rin itong the Piggy and then the Teddy. Toasted Teddy. So, itong para, alam mo yun, parang sun-kiss. So, okay naman siya. Pero, I think, hindi ko siya magagamit for everyday. Medyo dark siya for my shade. Pero, okay siya if nasa beach ka. Piggy, ito yung favorite ko. Parang siyang light pink. Nagamit ko siya. Blush ko ngayon is a very, very nice light pink na shade. If you want to try muna before buying the bigger sizes of this makeup, yun. I'll share the link on the description. Eye cream. I've been using this eye cream for months na. Actually, budol to ng kapatid ko. So, I'm not sure if you know the brand or if you're familiar with this. So, I want to actually, kasi may vibrator siya. May vibrator siya. Nagpa-vibrate kasi ito. Ayan, ito. Etong, actually, pag binili mo siya, pwede ka kasing bumili ng, ano lang, ito lang. Itong tub lang. May parang nabibili nito. And this one, ayan. May nabibili din na parang ito. May nakalagay siya. So, turning 37 na in a few months from now. So, guys, taga natin yung mga anti-aging. Kasi hindi na tayo bumabata. Kailangan very youthful pa rin. And nagsistart na kasi medyo dito sa eyes. Nang ganito, dito, alam mo yung mga fine lines dyan. So, pine-prevent ko na dumami pa siya by using eye cream. So, eye cream is a must for me. For years na ako gumagamit ng eye cream. Isa lang naman yung ginagamit ko na eye cream. So, ito, tinry ko lang siya because I like yung may nag-vibrate na ganito. And so far, okay naman. Two of my favorites for this month. This is the Book Loft and then this is the Vanilla E. So, Bath & Body, I think this year lang ito. Ayan, for the notes of this one, ayan, nakalagay siya sa likod. Bergamot, Neroli, and Cozy Woods. Similar siya dun sa diptyque na I forgot the exact name of that scent. Pero ilalagay ko na lang siya. Kaya siya sobrang nag-viral. Sa Shopee, sobrang rare ka makakita ng seller na nagbenta nito. Ay, ano siya, parang woody na cozy, na may konting floral, na actually this can be unisex, pero mas maglilin siya towards the feminine. Very unique, very, you can use it for everyday use. It's not over-empowering. Yun nga lang, hindi siya long-lasting sa skin ko. Parang mabilis siyang mawala. Parang 1 hour lang. Parang wala na talaga siya. Compared mo sa iba kong natatry na Bath & Body na it really lasts for hours. Pero this one, sobrang light lang niya. Mabilis siyang mawala yung scent. Vanilla Ease. So, this is one of their newest scent din. So, ito yung kanyang nakalagay sa likod. Ayan. Wonder Blossoms, Creamy Vanilla, Soft Cedar Wood. Ano siya? Very vanilla. Creamy vanilla siya with a hint of lavender scent. So, very cozy, very comforting. Talaga siya ng creamy vanilla and lavender, which I really, really like. Kahit umuwi ako, itong scent na to, talagang naaamoy ko siya sa sarili ko, sa buhok ko, sa damit, sa jacket ko. Talagang naaamoy ko siya. And body lotion from the brand na Vaseline. And then, this is their Cocoa Glow na set 300 pesos isa. Parang nabili ko siya for 150 pesos each dun sa Shopee Supermarket. So, I bought 2 of this one. Moisturizing sa skin. Buto na lang talaga na-purchase ko yung dalawa kasi ang bilis. Pagtingin ko, like, after the next day, na sold out siya agad kasi jelly na ano to yung body oil yan. Ayan. So, ko dito, dahil nga malagkit siya, nanunuot talaga siya sa skin. Like, wait mo na lang na mag-sit siya sa skin for siguro mga 2 minutes and mamaya, mawawala na yung lagkit. May feel mo talaga na very, very moisturizing yung skin mo. And ito, maganda siya kasi hindi mo kailangan gumamit ng madami. A little goes a long. This is the famous, or bago lang to, I think this year lang to na-release. This is the Vast. I like shimmer, sparkle, and everything. Gusto ko yung mga ganyan and ma-moisturizing ng mga body oil or body glue shimmering yan. Nagsistay siya sa skin.
din. Like, hindi siya yung may, alam mo yung mga parang yung mga shimmering oil na parang mamaya wala na. Ito hindi. Talagang, alam mo yun, nag-glitter. Hindi naman siya super duper glitter, no? Pero alam mo yun, may mga, hindi siya masyadong mapakit, hindi siya ma-zoom ng maayos. Pero may mga glittering, medyo mahal siya. Parang I think 600 or 700 pesos isa. Na Booty Body Scrub, Booty Bye Bye Bumps Clear and Smooth Body Scrub. So ito siya, and then cute ang packaging niya, oh. Color pink, tapos malaking tub siya. Diba? Amoy peach siya, like amoy peach. And then yung scrub niya, like malalaki yung beads. Nice. Ang sarap niyang gamitin. Parang ang lambot-lambot ng skin mo after. Na ginagawa ko is binababad ko lang siya. Parang scrub ko siya, then babad ng for siguro few minutes, and then kapag tinanggal mo, like super ganda ng skin, like super baby-like, sobrang lambot, like super nice siya. In fairness naman, parang 200 pesos or 250 ko siya na-recommended. I've been using this for a few weeks na. Few uses ko na rin to. And eyeing to really share these products to you. And these are the new snow caps na glutathione. And finally, after so long, like years, ang snow caps ay may bago na. And this is the gold version or premium version. So this is the snow caps gold, Japan premium quality. Hindi ko alam bakit hindi siya lumabas sa feeds ko. Actually, nakita ko lang to sa Shopee, sa Watsons ko siya nabili. Each box. So, ito yung box niya. Ayan siya. Same pa rin naman yung snow caps na ano niya. Lagay niya. So, meron pa ako natitirang isang banig here. And guys, if you want to know my thoughts on this one, siguro gagawin ko to ng review because gusto ko talaga yung snow caps. Very, very recommended ko yan. Alam nyo yan. For years, for ano ba, more than almost 10 years na akong nagre-review ng mga glutathione. Talaga nire-recommend ko, alam nyo yan. Snow caps talaga. And yan, finally may bago. Ayan. And I think I will really make a review of this one para ma-share ko din sa inyo guys kung ano yung pinag-aiba niya from the regular na snow caps. And then, lately, I've been loving glueless free na lashes. Ang laking tulong niya sa life ko. And itong ginagamit ko kasi na lashes ko, this is the Bambi lashes. So, ito siya yung Bambi Dolly. It's also from the brand na Eliza. Pero ito kasi, very, ano siya, parang mahaba siya. Hindi ko alam kung nakikita niyo. Parang medyo mahaba siya. So, ito siya. Parang dolly eye siya. And yung mga ganito kasing dolly eye lashes, actually, feeling ko, hindi siya masyadong bagay sa akin. Parang mas nagiging droopy yung eyes ko kapag yung ganito. Eliza or Eliza, yung famous nilang Lampkin na lashes. So, yan. Yung favorite ko yan. So, and as you all know, last month, papakita ko na lang sa inyo, nag-self DIY ako ng bleach sa hair ko. And it's a no-no, please. It's a no-no. Kasi nga, sobrang naging blonde yun dito. Na-overcook ko siya dito. Like, na-overcook ko yung bleach. So, sobrang blonde talaga dyan. Imagine, blonde dito, pagdating dito orange. Pagdating dito, parang light na parang yellow. Ganun na siya. Maayos ko na yan. Maayos na yan. So, this is parang almost 1 month na rin. May na-discover akong bagong treatment na nakapag-restore ng hair ko. Like, akala ko talaga wala na siyang pag-asa. Ito, yung protein bond. Nalagay ko siya dyan. So, first time kong makarinig nung ganong klaseng treatment. Pero hindi siya yung magiging sobrang flat na flat yung hair mo. Like, magsi-straight lang siya for 2 to 3 months daw. Yun yung sabi. Pas aalagaan mo siya. Very parang nagulat ako na parang, hala, sobrang straight na ng hair ko. Nung una ko talagang labas ng salon. Like, for 2 days kasi hindi mo siya pwedeng liguan. So, nung pagkaligo ko sa kanya, nagulat ako na parang, sobrang straight. Yun, almost 1 month naman na pag-protein bond ko. Medyo lumalabas yung konting-konting curls. Pero depende. Pero talagang medyo straight pa rin naman siya. And, manageable pa naman yung hair ko. And, nagti-treatment na ako weekly para hindi na ma-damage further yung hair ko. Parang recommended ko to like sa mga events, sa mga ka-work ko kasi nakita talaga na lang straight yung hair ko. So, I've been seeing this hair treatment sa Korean salon na gugupitan ko ng. So, this is the Makota hair treatment nila. Pero ito is DIY shampoo nila. Parang alam ko sulfate-free shampoo din kasi to. Light siya sa hair, hindi siya mabigat. And fruity floral yung scent niya. And parang very refreshing. Parang feel ko mas nakiklean talaga yung hair ko kapag ito yung ginagamit pala to. So, pero parang under siya ng conditioner nila. So, treatment is itong nasa box. This is the X treatment. Parang ito, mas nagigive niya ng more manageable texture, plenty moisture with a super moist shine. So, ito medyo mas mahal ito compared dun sa isa. But ito yung parang mas premium na nila.
treatment nila. Rings type siya na hair treatment. So, parang hair lotion siya. Alam mo yung ganun. Pero parang very, very light lang siya na cream. Para siya treatment. Mas better. Medyo mahal siya. Parang inabot yata ako ng ko alam kung 2 or 3K for this one. Compared mo naman kasi kapag nagpunta ako ng salon, parang 5K kasi yung treatment na to, or 4K kasama yung haircut, or 5K. And isahan lang kasi siya. So parang, I think 1 month ata, babalik na rin daw agad yung, parang mawala agad yung effect nung treatment. So ito, mas better na lang na ito, mag-invest na lang ako sa 3,000. Pero parang ilang beses ko siyang magagamit. For the hair control, so ayan siya. This is not sponsored. I bought it with my own money. And alam ko, bago to sa Philippines, parang this year ata siya, parang na-import dito sa Philippines. So, sobrang na-surprise ako kasi ang bango niya. Like, sobrang amoy kalamansi siya. Or very refreshing siya sa hair. Very light lang siya sa hair. And ito yung ginagamit ko na everyday shampoo ko. I really like it. Like, nakaka-refresh siya ng scalp, ng hair, and it really doesn't dry out my hair. But sobrang maganda pala to, in fairness naman. Na super duper favorite ko since high school ako, and nag-comeback siya actually. And this is the famous na Hair Doctor. Hindi ko alam if familiar kayo dito. Ayan, this is the original Hair Doctor. And finally, nakakita ko na may available na silang ganito na color pink sa kanilang Lazada or Shopee store ko ata nabili. Pero ito kasi, ganitong klaseng comb lang talaga yung pwede sa hair ko. Iba pa rin talaga yung Hair Doctor. Iba yung bristles ng Hair Doctor. So, very, very nostalgic. So, kahit medyo mahal siya, for 450 pesos, binili ko siya kasi super duper love. The famous Alofa Hair Oil. This is the bigger version niya. And this is parang imported. Galing pa siya actually sa Davao. I bought it sa Lazada. Floral na ganyan. And rosemary oil siya. And nabasa ko yung rosemary oil kasi is good talaga siya for hair growth, strengthening of the hair. Very calming nung siguro 2 drops lang. Okay na sa akin. For my end ng hair ko siya nilalagyan. Okay siya. PU Oily Hair Dry Powder. So, ayan siya. So, ito yung nakita kong alternative for the dry shampoo. Itong dry powder. And then, nung ginamit ko siya, like, super ganda niya sa hair. Puff siya. And then, ilalagay mo lang siya sa hair mo ng gano'n. Ang bango niya. Sobrang bango niya. And if sobrang greasy na ng hair mo or parang haggard ka na, alam mo yun, sobrang, lagkit na ng hair mo, lagay mo lang to dito. Like, super, ayan, okay na siya. Hindi na siya gano'n ka parang oily or greasy yung feeling nandito sa mga. Very handy pa siya sa bango niya sa hair. Very, recommended ko talaga. So, this is the GU Ballet Flats. So, nakaganyan pa siya kasi ganito ko siya Ballet Flats from GU. And wala tayong GU dito. So, I bought it sa Shopee. And it's so cute, diba? Yan. I've been looking for a nice, parang comfy ballet flats. And I really, really like it. Medyo mahirap humanap na nitong black. Kasi parang, hindi ko sure kung meron pa rin to eh. Kasi parang early this year pa ata ito. Not sure. So, maganda siya kasi hindi mag-slip off yung paa mo dito sa ballet shoes. Next favorite is a bag. So, this is a Nicole or Nicolay na bag. I'll be putting it here na lang kasi tinago ko na siya sa box. 4 months na for my errands or kapag gusto ko lang umaraw sa labas and I don't need to bring a lot of things. And as a big bag girly, medyo nahirapan ako na magbawas ng gamit kasi marami talaga akong dinadala. But, you don't need to bring a lot. Ako kasi may mga power bank ganyan. So, tinanggal ko yung mga ganun. So, if hindi naman need ng mga ganun. So, talagang magbabawas ka ng gamit. But, it's a nice bag to bring around. Nabili ko siya for 1 plus. And then, since it's parang nakalagay kasi yung name ko. Although, yung E niya is with ganun siya. So, I'm not sure if Nicolay yung pronunciation for that. But, pag binasa mo siya, it's still Nicole. Alam mo yun? So, it's a nice, parang nice bag for me na may nakalagay din na name ko. And, yun. Super favorite ko siya for the past few. Mini duffel bag. And I've been eyeing this for months na actually. Pero parang inisip ko, hindi ko kailangan ng errands bag. Hindi ko kailangan ng another bag because I have a lot of bags na hindi naman ako laging lumalabas. But then, I gave in during nung sale nitong nakaraan. And strap niya. This is, I think, adjustable tong strap na to. Kasi akala ko parang may old version daw nito. Na hindi adjustable. Parang, ayan siya. Gaganyanin mo lang siya. And gusto ko yung mga ganito kasing crossbody bag. Kasi parang ko siyang ilagay sa harap ko. And alam mo yun, ayaw manakawan, yun yan. So, it's really nice. Itong small pouch. Although it's pink. Gusto ko sana yung black. Pero parang lahat ata ng freebie nila is
eto na lang pink. Ayoko pa naman ng gintong pink. Parang peach pink siya. Pero it's cute. It's very nice. So, ayan siya. Parang pwede mo siyang i-adjust. You can put your tumbler over here. Kasi nga, parang for, ano talaga ito eh, parang for gym. Ganyan. Dami mong pwedeng malagay sa bag na to. As in, yung sinasabi nila na parang maliit, marami kang pwedeng malagay. Akala ko budol lang, pero no. Marami ka talagang pwedeng ilagay dito sa loob. Kasi very, ano siya, parang ano matawag dun? Flexible yung bag. Ayan, no. Mukha siyang maliit. Pero, promise, marami kang malalagay. And waterproof siya. So, sabi nga nila, if mag-gym. And then, magkabilaan, meron siyang, ayan, parang pwede kang maglagay yung compartment dyan, ticket or whatever. Ayan, no. May maliit dito. So, hindi mo na kailangan magbukas ng bag. So, yan. I bought it for sale for 1,350 plus. So, ayan. Ibibili kayo, okay siya na parang errands bag, everyday bag. Ayan. Very, very masusulit. Is the Sunny Studio sunglasses actually siya. Under siya ng sunglasses. So, this is in their ganache na color or shade. Shade talaga. Basta ayan siya. And I really like it. Actually, guys, alam mo yung blind buy lang ito. Hindi ko alam na babagay siya sa akin. When I saw this one, yung parang black version nila, parang may mga comments kasi doon, nung na-release parang mid this year, yung black talaga nila. Parang may nakalagay doon na may binabagayan yung shades na to. So, hindi lahat babagay itong klase ng frame na to. So, I was really scared na baka mamaya hindi siya bumagay. Although, hindi ko naman binili yung talagang black yung lens. Ito yung binili ko kasi may nakita ko sa TikTok na parang, oh, yung ganda. Kasi color, makikita mo, color blue yung inside niya. Yung color blue, yung lens niya. And maganda siya kasi pwede ko siya gamitin indoor, pwede ko siyang gamitin outdoor, which I really like. And ito, hindi siya black. May pagka parang brown siya, pero kung titingnan mo, para siyang black. So, it's really nice. Parang gusto ko siyang gamitin, pwede siya indoor, pwede siya outdoor. And wala akong ganong klaseng shade. So, I bought this. And then, nung ginamit ko siya, like, bagay pala siya sa akin. Feeling ko bagay naman siya sa akin. Parang pouch nila or sack na actually sold out na siya. Buti na lang talaga nakabili ako last month. Ito, sold out na siya. So, this is really, really cute. And nagdadalawang isip ako nang bibilin ko to. Kasi sabi ko, saan ko ilalagay? Wala akong paglalagyan. And actually to, ginagamit ko siya for my phone. So, ayan siya. Ayan. Napasok ko siya dito. Ayan. Yan. So, lagayan siya ng phone ko. Kasi maganda siya kasi may sack siya sa loob. Ayan. Parang pillow siya. Ayan. So, talagang hindi magagasgas yung phone mo. Protected talaga siya kasi makapal-kapal. So, ito, parang ang inaay ko nga dito yung red. Maganda sana rin yung red. Pero, nung bumili ako, ito na lang pink. And then ngayon, I think sold out na siya. Sobrang limited edition lang ata ito. So, ayan. Binili ko tong, pouch at saka ito for parang 600 pesos lang. Itong dalawa. So, sobrang sulit yung sale na yun nung nabili ko last. Yung naging bago kong favorite na tumbler. This is the parang RoboCup na flask nila. And napakita ko dyan sa inyo, kompleto ko na lahat ng tumbler ng Sunny's Plus. And all of them are in taffy color. And nagustuhan ko siya kasi very, very handy siya. Mas gusto ko siyang galin kasi mas madali siyang ilagay doon sa bag ko. Yun nga lang, parang nalilimit kasi yung inom ko kasi parang minsan nakakatamad kumuulit ng water. Parang hindi ko sure kung 350 ml lang ata or 300 ml. Parang medyo konti lang siya. So, parang nakatamad. Pero ganda to kasi, if kunyari mag-travel ako or lumabas ako, madali siyang dalhin kasi nga, maliit lang siya. Freebie na naman si Sunny's Plus, yung kanilang mini na Sunny's Inhaler Pod. So, ito yung parang second version nila. Actually got the first version. This one, oh, diba? And then, syempre, nakapahuli kasi gusto ko yung color nito. And then, I bought it kasi nga, parang pag may minimum spend of 1,500, laman nito is ito. This is Vicks. So, kasya yung Vicks dito. So, ayan. Oh, diba? Very cute siya. Lens for my Canon M100. This is the Viltrox 23mm na lens. So, alam kong pinag-isipan kung bibilin ko tong lens na to. Kasi if you all know, last year, ang binili ko is the 35mm na Meiki lens ata yun. Which, binenta ko na siya. Maganda yung 35mm na lens. Very, very compressed yung video. Maganda yung pagka-bokeh niya. The only problem with that is, hindi ko siya magamit for my sit-down videos since very compressed siya. And then, this camera kasi is wala itong audio output. So, if I put the 35mm, sobrang layo ko. Baka hindi nyo ako marinig. So, this one, tinatry ko pa lang siya na medyo malayo ako from my camera. Hopefully,
marinig nyo ako ng clear with this parang distance from my camera. Ayan, no, makikita nyo. Medyo malayo ako from my camera compared mo dun sa kit lens na kasama dito, which is 15 to 45mm na zoom lens yun. Kasi ito, this is a prime lens. Hindi siya nasuzoom. Fix siya. And 23mm siya. Parang feeling ko mas okay siya for me, for travel, and then also parang for sit-down video. So actually, yung pinaka-purpose ko dito is for the sit-down videos. Kasi na dito sa lens na to is I think f1.4 yung aperture niya, which means na mas maliwanag siya. Natin yan. Super lapit ko, diba? But this is the 23mm na Viltrox, and if you can see, maboke siya sa likod. Pero ayoko naman kasi mag-talk ng sit-down video ng ganito ka lapit. Kasi sobrang lapit ko naman masyado sa inyo. Kung ganito siya kalapit. Pero it's nice. So, tingnan mo yung background. Like, very blurred yung background. Yun nga lang, ay kailangan ko lang talaga lumapit. So, medyo ganyan na lang ako. Para medyo, so let me know if mas okay tong lens na to for my sit-down videos. I think, mas better naman siya. Parang mas bright siya nakikita ko. Mas parang blurred tong background. So, ayun. So, I really love it. Medyo mahal lang talaga siya. Canon V10. So, siguro makikita nyo na to or nakita nyo na to sa mga previous mga video ko, ganyan. Parang may unboxing ako nandito. So, I bought it nitong May. Ang pinaka-purpose ko of this one, of buying this one, is for my Boracay trip. So, gusto ko ng parang ibang camera. Very handy na camera. Tapos, low-key. Tapos, hindi lahat ng tao gusto kasi to. So, may pros and cons siya. Parang feeling ko nga mas marami siyang cons. But ako, mas gusto ko siyang gamitin. In fairness, mas gusto ko siya. And then, matibay siya. Okay siya. And I've been using this for a lot of times. Ito talaga yung pinaka-favorite ko. Please watch out. Kasi talaga gagawan ko to ng final verdict, final review of this one. Siguro, malamang next year ko na siya magagawa. But please to watch out for that. Kasi ito, sobrang favorite na favorite ko to. For this year, gamit na gamit ko siya. Super gamit. Ang tawag sa ganito eh. Ayan o, yung nakalagay sa likod. Ayan, parang pop grip. Pop grip? Pop socket yan. Hindi ko naman tawag dyan eh. Parang, ayan, yung ganyan nila, yung snappy something. Or not the original ones ha. Kasi sobrang mahal, guys. Sobrang mahal. Although, ito yung parang may suction-suction na pwede mo siya anywhere kung gusto mo mag-selfie or mag-video. Kaya ko siya binili. And at the same time, kaya ko siya gusto. Ayun, nagaganyan siya. So, hindi ko kailangan ng tripod. Okay na ako dito. Usually, pag nanonood nga ako, nakaganyan na lang. Nakaganyan. Okay na sa akin yung nakaganon. Yung cat nila. So, ayan. Very cute siya. Gusto ko siya. Kaya ako siya binili kasi may mirror siya. So, lang to parang less 500 or less 400 pesos. Isang bling-bling sa phone. Ito. Matagal na to eh. Hindi ko na lang share. Lagi ko nakakalimutang i-share. Pero ito rin. From Casetify siya. Pero fake siya. Pero I like it kasi parang bagay siya. Gusto ko yung mga ganito yung parang gold na parang chain. Mo siyang hawakan ng ganito. And in fairness naman, matibay siya. I've been using it for months na. Hindi ko na nga lang na-share sa inyo. Siguro, baka nakuha ko to August or July. Kung hindi ko na maalala. Mga ganong time ko siya. Siguro, dito lang. Medyo nag-fade yung dito sa taas. Pero so far, okay naman siya. Ayan. So, ito, fake lang din. Pero, it's nice. Bagay siya sa phone ko. So, yun lang guys. That ends my monthly favorites. So, baka gawin ko na rin itong year-end favorites. Kasi parang halos na-compile ko na lahat ng mga gusto kong i-share sa inyo for the past few months. And I think half of December naman na kasi ito as of filming this one. So, I think pakabaging year-end favorites ko na rin siya. But, eto guys, talagang mga tried and tested na mga gusto ko i-share sa inyo, mga parang teaser na mga i-share kong review for the 2026. And sana ulit no, sipagin ulit ako na magkaroon ng consistent na monthly favorites na video. Kasi talaga nawala lang talaga ako ng September. Tapos wala na, tinamad na busy na, ganyan. So nasingitan ko lang talaga today. So may mga times din kasi na minsan nakaayos na ako bigla. Tulog na lang ako. Ganun na. Signs of aging na tayo. I want to thank you doon sa mga taong nanonood pa rin ng mga ganong klaseng video. Kahit mga pailan-ilan na lang talaga. Wala naman masyadong nanonood ng YouTube ngayon. Mga ganitong sit-down videos. Pero, dito ko na lang kasi talaga na-share yung mga gusto kong i-share na favorites na hindi ko rin naman magawa sa TikTok. Kasi hindi ko rin alam. But, mas madali naman mag-TikTok. Pero hindi ko siya magawa. Ewan ko. Yun. So, sana makita ko ulit kayo on my next video or next vlogs. Please don't forget to like and subscribe, and I hope to see you on my next video. Thank you for watching.